everybody, it's me again, Nads, and I'm recording for the Random Travelers Podcast, episode number 8. So, going back lang tayo from our previous episode, we talk about La Union. And personally, guys, I really enjoyed that episode because it's like a future reference for me and I found it really helpful kasi very well detailed yung naging discussion natin last week. So, we learned about the places or spots to visit like yung Grape Farm. Yun talaga yung na-enjoy ko sa naging discussion natin. And also yung mga foods to try or where to chill. And yung mga activities like surfing. And I really like it because I felt like I had a virtual tour for a while and it made me feel like I'm literally at the beach chilling with my drinks just by listening to our guest experiences. So, sobrang na-feel ko talaga siya and na-enjoy ko siya. But yeah, we're gonna hear another stories and experiences again, which is all about Taiwan. So, we're going international again. And guys, for sure, marami na naman tayong matututunan dito. Alright, yeah, let's hear it. Hello, Kuya Lian. Hi, Nads. Kumusta? Hi, Lian. Okay lang. Hello. Kamusta din? Kamusta? I'm good. Thank you, Thanks for inviting me. Okay, anyway, nakita ko kasi na nagpunta ka ng Taiwan last, I don't know, if 2 years ago. Tama ba ako? Yeah, that was 3 years ago. 3 years ago na. That was May. Yeah, May 2017. Okay, pero but nung time na yon, free visa na ba ang Taiwan or nag-apply pa kayo? Hindi pa. I actually applied for an online visa. Kasi we went there May 2017. If I am not mistaken, nag-start yung free visa nila September. 2017. Parang ganon. Yeah, pero I'm not that 100% sure kung September or the next year pa. Okay. Kaya talagang naging Oo. mainstream yung Taiwan ngayon kasi naging free visa siya. I think na-extend Yes, siya ng na-extend, no? If wala talagang COVID, feeling ko marami din talagang pupunta. Kasi ang nabalitaan ko is I think July 2020 ang extension ng free visa nila, no? I think may extend pa yan kasi nga maganda din naman sa Taiwan. Pero nung time ko naman, madali ko lang nakuha yung visa kasi one of the requirements is that an applicant should have like a visa issued by yung countries from the Europe, yung Schengen visa, Okay. from Oo. Japan, visa from Korea. Since I had a visa issued by Korean Embassy when I went there. So yun yung ginamit ko during my online application. And luckily, saglit lang, like wala pang 1 day or couple of days, in-email na sa akin yung online visa. I just printed it out and yun na yung pinakita ko sa airport. Okay. Ganun lang pala siya kadali. So, it's an advantage na if meron ka ng, for example, Japan visa or Korean visa, mas madali nang kumuha ng visa and then online lang. Okay. Yes. So, wala na rin talagang hassle na hindi ka na, for example, pupunta pa doon sa mismong embassy, pipila. Yes. ganyan. Oo. Okay. That's nice. Pero anyway, saan ka pumunta sa Taiwan? I mean, yung mga places na pinuntahan ninyo? Okay, sige. Since nabanggit mo na ninyo, so basically, I had companion. And cousin ko yon si Carla. She works in Singapore and doon din siya nanggaling. Pero Okay. since ang naging process na I think since sa Singapore siya nag-work, she applied for a visa talaga. Yung ini-stamp sa Okay. passport. Okay. Visa. So, iba kasi yung way sa Singapore than here in the Yes, oo. Philippines. Okay. Actually, yung trip talaga, ano siya, solo trip ko lang dapat. But nung nagkamustahan kami ni Carla, yung pinsan ko, I shared to her na pupunta nga ako ng Taiwan. And yun, sinabi niya na gusto niya sumama. And I told her, okay, sige. Apply ka ng visa dyan and then let's just meet there. So nakita kami doon. Okay. So, pero ilang days kayo nagstay sa Taiwan? I think 3 days. 3 days. So, it's enough na para marami ka nang mapuntahan doon sa Taiwan or Taipei lang to be exact? Hindi kasi Taipei itself siguro mga 2 to 3 days kung Okay. gusto mong puntahan lahat ng mga tourist attraction nila. And especially like kung gusto mong pumunta ng southern part pa,
ng Taiwan. So kulang, I think mga a week siguro. Okay. Ayun. Siguro yun yung mga nakikita ko sa mga posts sa social media na nagta-travel talaga sila ng malayo. Parang ang layo niya is if compare dito sa Philippines, parang Manila to Ilocos yung layo niya kasi super province na talaga siya from Taipei. Okay. Pero yung sa napuntahan ninyo ni Ate Carla, specifically Taipei lang ba siya? Yes, and no. Actually, we went to the outskirt area ng Taipei. Nagpunta kami ng Hsinchu. I'm not sure kung ganun yung tamang pronunciation. Hsinchu City. Siguro ano siya, an hour away from the capital city, yung Taiwan. Mabilis naman yung transportation, kaya pumunta kami doon since they have yung speed rail. Meron silang speed rail like the ones in Japan. Okay. Mabilis talaga siya. Parang Yeah, siya, parang bullet train, parang ganon. Hindi pa ako nakasakay na bullet train sa Japan, pero I don't want to compare. Pero mabilis siya. Like ako kasi observant ako when nandun kami sa loob ng high speed rail nila. Meron silang fina-flash doon na how many kilometers per hour yung tinatakbo ng train. I think mga 350 kilometers per hour yung speed niya. Super bilis Kaya pala mabilis talaga. lang. Oo. Siguro if I would compare from Manila to mga Quezon province yung layo, and less than an hour lang. Pero mabilis lang since they have the high speed rail. Mabilis lang, an hour, I think less than an hour nandun na kami. Sobrang convenient niya. If siguro meron tayong ganun, mas mabilis tayong makakauwi ng probinsya. Of course. Pero that's the later part na ng trip namin. So we had several places pa, of course, na na-visit prior to that trip to the outskirts of Taiwan City. So, saan kayo talagang nagpunta? For example, dun sa day 1 nyo, ano yung mga places na napuntahan nyo? Meron ba kayong mga napuntahan na yung mga sikat, like the memorial, na naririnig ko siya lagi Okay. Actually, since 3 days lang, full 3 days lang yung trip namin ni Carla sa Taiwan. So, talagang in-squeeze namin yung schedule namin para ma-reach namin yung yung mga sikat talaga na attractions na like the ones in Taipei or in Taipei City. So first off, I guess we went to syempre yung famous na Taipei 101. Oo, of course. One of the reasons na kaya I wanted to go there is to to experience, to see, to feel yung parang how does it feel not to be in that building na since it was one of the tallest buildings. Oo. Before Burj Khalifa ata, matagal din ang record ng Taipei 101 na highest building in the world, di ba? Yes, and I guess pang sila ngayon, pangatlo or pang-apat. Oo. Iba rin talaga yung feeling kapag, for example, yung mga sikat na structures na puntahan mo siya, parang na-check talaga yung bucket list mo. So, ano yung feeling nung pumunta ka ng Taipei 101? Actually, malayo pa lang kami ni Carla when paglabas namin ng subway. Kasi diba, take note nuts, Taiwan also has one of the best transportation systems dito sa Asia. Like, I guess you already went to Hong Kong, to Singapore. I guess they have the same transport system yung subway nila. So yung accessibility ni Taipei 101, they have I think station. I'm not that sure kung ano yung pangalan ng exact name nung station na yon na nakadikit dun sa Taipei 101. Yung nearest station dun sa building. Oo, that's the nearest station. Like, pag baba mo sa tren, dun sa subway, aakyat ka lang. And then, yun na yung pinakang entrance ng Taipei 1. Pero umakyat kayo dun sa katok-tok? Umakyat kami, I think, on the 89th floor. Kasi they have like 3 levels na pwede mong puntahan.
parang 89, 90, and then yung 91st, ito yung parang restricted area nila. Restricted area nila na ang pwede lang makalabas doon is, I don't know, siguro yung mga VIPs. Pero that time, yung one level lower, yung 90th floor na parang viewing deck din nila, hindi kami nakapunta kasi, alam mo yun, sobrang lakas ng hangin. So, hindi inaalaw yung lahat ng tourist na lumabas doon sa floor na yan kasi nga too risky na pag baka lumakas yung hangin, anything can happen. Oo, baka may matangay. Yes, kaya nandun lang kami doon sa closed, sa closed viewing deck. Doon lang kami nag-stay for like maybe 3 or 4 hours kasi nagpunta kami doon ni Carla mga around 4 or 5. Pero yung loob ng Taipei 101, meron ba siyang parang mall, mga restaurants sa loob? I think merong restaurant mga isa, dalawa, pero hindi sila ganong kalaki. Pag inikot mo kasi yung buong pag inikot mo yung buong observatory niya, mostly ang makikita mo doon, of course, number 1, hindi mawawala yung souvenir shop. Oo. Number Siyempre. 2, yes. Number 2 is yung parang mga kiosk lang na kainan na you can buy mga biscuits, ganyan. And Parang yung one of their... Parang mga stalls lang siya, ganyan. Yes, oo. And you can buy there yung one of their specialties. I think yung pineapple na cookie or biscuit, yung tawag yun. Sobrang sarap. Yeah, but anyway, aside from Taipei 101, ano pa yung mga sikat na pwedeng puntahan sa Taipei? Actually, marami. We went to, syempre, one of the famous spots then is yung Chiang Kai-shek na Memorial Park. Okay. Yun na pala yung memorial na sinasabi ko. Chiang Kai-shek. Yes, Chiang Kai-shek. Oo. Ano yung meron dun sa memorial? Bakit siya tinawag na memorial? Actually, to visualize lang, no, yung buong Chiang Kai-shek Memorial Park, sobrang laki niya. Kung nanggaling ka ng Luneta, like simula sa Taft Avenue going to the back of Quirino Grandstand, yung sa may Ocean Park. Ocean Park, Siguro combined mga 4 na beses ganun kalaki. Kaya pala sa sobrang laki niya. Sobrang parang meron kasing parang structure. For example, ito yung parang pinaka-building. Tapos yung harap niya, sobrang lawak pa. Yung nakikita ko sa mga yung gitna, yung gilid niya is like parang mga museums yung nandun. And then, meron silang malaking hallway sa gitna na like garden. Actually, Nads, ang makikita doon sa buong Chiang Kai-shek, so yung mga gilid, para siyang merong mga museums or yung mga classic houses ng Taiwan. And sobrang dami ng tao kasi it's like a huge park na we're in. Doon pumupunta yung mga locals nila. Siguro pag weekends, ganyan, may mga nagpipiknik, ganon. And meron ding mga group of people na nagpa-practice sila, like nagpa-practice ng dancing, acting, may mga nag-skateboard, and kung ano-ano pang mga pinagagawa nila doon. Meron din mga, of course, yung mga nagpa-photoshoot. Ayun, yun yung marami. And syempre, one of the reasons din kaya pumupunta yung tao doon is to check on the monument, siguro I'll call it monument, nung dating former president nila na si Chiang Kai-shek. Kaya yun yung naging pangalan. He was one of the former presidents ng Republic of China, or siguro siya yung one of the best talaga, kaya meron siyang monument. Actually, guarded talaga yon. And merong show doon sa taas, yung pinakang malaking hallway na meron siyang statue, parang half-body yung statue niya. And guarded to ng mga Taiwan militaries, if I'm not mistaken. And meron silang show doon, like pag napanood ng listeners natin na pupunta doon, sobrang ganda, ma-amaze ka kasi like sobrang uniform nung movements, 'di ba? Parang sa atin, the normal na pag nag-CC80 ka or nag-CCOC. Similar pa siya sa changing of guards dun sa Yes, yun Korea. yun. Okay. Changing of guards din yung yung tawag nila. Ayun, maganda. Actually, kung iikutin mo yung buong Chiang Kai-shek,
siguro sobrang laki nun. Kulang yung isang oras. Kumbaga parang maglalaan ka ng mga 3 hours siguro, no? Para magstay doon. Para mapanood mo Yes, din, oo. mapanood mo rin yung mga changing of guards, maikot mo yung mga garden, tapos ma-check mo yung mga history, ganyan. So, sulit Correct, oo. naman pala talaga siya. Meron bang entrance fee kapag pupunta ka dun sa memorial? I may recall parang wala kaming binayaran. Basta Okay. So, akyat ka lang parang doon, oo, akyat ka lang doon sa hall na nandun yung statue niya. Pero syempre, dahil sobrang dami ng pumupunta doon, you have to fall in line. Pero I guess parang okay lang naman siya since, wala ka naman masyadong mabayaran and siguro mas okay kapag mas maaga pupunta para hindi ka sasabay sa Mm. crowd, okey. Ano pa yung mga puwede mong i-recommend na puwedeng puntahan sa Taipei, or in a short time? Rich din sila sa mga temples. I mean, sobrang dami nilang temples and super accessible din sa subway nila. Like, yung mga temples nila, kadikit din ng mga subway stations. And nga pala, one of the best tourist, ano nila, parang in terms of yung sa transportation, they have the tourist subway card na you can use unlimited ride. Like, you can choose for 3 days, 5 days, and they have like a week. It varies then of course dun sa mga prices. Bumili kami noon ng ride or ng ticket good for 3 days kasi syempre kailangan mong sulitin and magbabayad ka din ng hindi naman siya sobrang mahal, like I think it's less than 500 lang for 3 days, unlimited ride na yon sa subway nila and yung mga buses na accredited dun sa tourist card. So yun, going back to the temples, yun, maganda yung temples nila. So dun sa Taiwan, anyone can go, basta you just have to pay respect. Yeah. Pero, Maganda. nagkaroon kayo ng experience like pumasok kayo sa temple and then nag-alay kayo ng incense stick, Yes, 'di oo, ba oo. usually yun yung mga Correct. ginagawa, nag-try kayo? Okay, Oo, that's nice. yes, oo. And ang naalala ko yung dun sa one of their temples has parang lanai style. Bago ka pumasok dun sa pinakang main temple, dadaan ka ng lanai na sobrang ganda na parang siguro man-made na falls nila. They have fishes doon, mga ganyan. Anyway, dun naman tayo punta naman tayo sa food, okay. Ano yung mga food na na-try niyo and saan kayo usually nakakain ng mga masasarap na food sa Taipei? Meron kaming nakainan na isang um, I don't want to call it restaurant kasi kumbaga sa atin parang ano yan karinderya yung style. Ganon. We tried yung ano nila, yung parang beef na yung sobrang nipis ng slice tapos parang fried lang nila and then minix nila yon with parang sa fried rice or plain rice lang tapos they have yung sauce na yun yung nagpapasarap. Sobrang sarap ng and then yung flavors nila, yung flavors of Taiwan ba, parang gano'n, nandun, sobrang sarap. Parang madidistinguish mo yung lasa na hindi mo mahanap sa ibang lugar. And of course, Taiwan is also dito, sikat din sila sa mga night markets. So, syempre, kahit sa night market naman, even here in the Philippines, di ba? Pag sinabi mong night market, ang papasok agad sa isip mo, pagkain. Tama? Oo, food talaga. Para kahit Ayun. saan, 'di ba, pag pumunta ka ng mga, for example, ibang Asian countries, parang yun talaga yung nilu-look forward mo. Kaya ka Yeah. pupunta talaga. Pero iba-iba kasi yung mga trip ng mga tourist. Pero I think for Filipinos, if magvi-visit sila ng ibang mga Asian countries, ang pinaka-main talaga nilang goal is kumain talaga. Kasi iba parang I think for Westerns, ang goal nila is not really the food. It's like yung parang mag-drink talaga or bar hopping, ganyan. Pero sa atin, syempre, sa atin is food is life. Kaya yung mga, at saka lagi tayong merong kailangan pag pumunta ako ng, for example, ng Taiwan, kailangan matikman ko to kasi ito yung pinagmamalaki ng Taiwan. Di ba may mga ganun sila, yung mga delicacies, ganyan, tapos inuuwi pa natin. Pero ako iba. Can you guess like pag pumupunta ako sa certain places or countries, ano yung sa tingin mo yung gusto kong tikman? Hindi ko sure. Siguro, hindi ako sure. Ewan ko, baka siguro food or yung mga exotic food? Ganun ba? Anyways, sige, later I'll disclose that dito mamaya. Ang Talk bongga about, meron. if I may recall, I think
we went to two different night markets. So yung one is malapit dun sa hotel na tinuluyan namin. Actually, hindi namin masyadong na-enjoy yung night market na yun kasi sobrang daming tao. Okay. Like, So, super crowded may, talaga siya. oo, sobrang crowded. May kipagsiksikan ka. Very Divisoria ba literal siya? Parang ganon. Literal na parang kang nasa EDSA, bumper to bumper, face to face kayo. Mga Ah, kasalubong. okay. Lalo na pag nandun ka na sa medyo gitna. Pero pag medyo malayo ka na on the farthest side, medyo lumuluwag na. So yun, dun mo lang may enjoy syempre kasi like marami silang food na ma-offer. They have street food na parang dito sa atin, alam mo yun, yung meron silang parang isaw, meron silang puso ng manok, meron silang Puso? atay ng manok. Oo, meron silang gizzard, ano pa ba? Pero sa kanila, hindi siya ginigrill. Parang nakababad lang siya sa hot water. Pero I think parang hindi namin tinry yun. Kasi alam mo yun, iba yung amoy. Ah, okay. Parang 'di ba sa Taiwan sikat yung stinky tofu. Oo, yung stinky tofu. Correct. Oo, Mm. yun, hindi din namin tinry yun. As in, sobrang baho ba talaga niya? Or, Oo. okay, parang hindi mo talaga siya Iba yung makakain. Pero hindi siya parang sira. Pero yung hindi, texture niya. maraming nag-try, maraming nagsabi din ako na, syempre mahilig akong manood ng vlog. So marami din akong napapanood and nakukwento din ng mga friends ko na nanggaling doon na magasarap, okay naman yung lasa. Yun nga lang, syempre, iba yung amoy, kaya nga stinky. Ah, okay. Baka naman para siyang durian. Kasi yung durian is medyo stinky talaga yung amoy niya if hindi mo pa kakainin. Pero kapag kinain mo na, masarap siya actually. Baka ganun din Pwede, yung sa tofu. we can compare. We can compare that okay. with durian siguro. Siguro ang na-try lang namin doon ni Carla na kainin is hindi siya lamang loob ng manok or ng baboy. I think we tried yung parang alam mo yung same with sa Korea, yung binababa din sa hot water. Yung parang mga fish cake na style. Fish cake. Parang mga tteokbokki, parang ganyan. Oo, mga ganon. They have the same, sarap pero yun. I just can't recall the names then. Yung kumain kami noon and they even have yung mais na parang nilagang mais type. Yun. Tapos kumain parang may kami. binabrush lang na butter and may powder. Okay, may ganun din pala. Okay, nice. Drinks, I think we tried yung isa sa mga sikat na milk tea shops nila and masarap naman yung lasa. Yun nga yun, dyan ako intrigue sa milk tea na yan kasi milk tea talaga is originated from Taiwan. Yeah. Ewan ko pero yun kasi parang I think nag-start ang milk tea na as in naging mainstream siya college days pa yun eh. So I think that was 2012 na ako personally na addict na ako sa milk tea talaga 2012 yun. And I think that yung name ng shop is Chat Time and then nabasa ko nga doon na originated from Taiwan. So from that time talagang sabi ko parang gusto ko talagang pumunta ng Taiwan para sa milk tea. And then after many years yung mga sikat na milk tea shops like Tiger Sugar, The Ali, yan, pumunta na sila dito sa Manila. So ayun, kasi meron nagsasabi sa akin na iba pa rin daw talaga yung milk tea kapag sa Taiwan kesa dito sa Philippines. Sabi nila iba daw yung original. Paano mo siya mako-compare na mas tasty ba or mas malasa ba yung tea or anong difference niya? Siguro mas malasa yung tea itself. Kasi syempre Taiwan is known then na yung tea production nila. They have like vast lands na tea plantation. Siyempre, kumbaga yung freshness nung tea leaves na ginagamit nila for their teas, yun, doon, malalasahan mo talaga. Yan, kaya ako nga gusto pumunta ng Taiwan actually. Kino-consider ko din siya as, mga pupuntahan ko in the future. Kasi, yun nga, dahil sa milk tea, dahil milk tea lovers tayo, yung food, yan, gusto ko rin matry. Actually, hindi pa ako nakakapag-try ng mga exotic food. Pero, I don't know, safe ba siya if kakain ka niyan? Di ba sasakit yung tiyan? Or okay lang, sanay na yung mga tao doon? I think, oo. When you say exotic naman, kahit saan ka pumunta, even here sa Philippines, di ba, we have our exotic food din na
sometimes we eat, wala namang nangyayari. So, ganun din sa kanila. Like, syempre, nagiging, for the locals, parang normal lang na kinakain nila yon. Pero syempre, for someone na bago dun sa place and hindi mo naman alam kung paano, 'di ba, paano nila niluto yung food or paano nila prepare. So syempre, meron kang hesitation na kainin. And big factor din syempre yung amoy, ganyan. Pero I think it's safe naman. At saka it's a good experience din na kahit once in your life, parang nakapag-try ka ng Oo. mga food. Hindi naman siya yung parang OA, iniisip ng mga tao na is Oo. kadiri, ganyan. Hindi, actually, ano nga dahil tayo naman pag nagka-travel, hindi naman tayo maarte since syempre, number one, nagtitipid. Meron din kaming kinainan na, ano siya, parang nasa tabi lang din ng kalsada. Alam mo yung literal na... Talaga na nakahilera lang sa street. Literal, nakahilera lang sa sa kalsada yung kainan. Kumain kami ng, we tried yung noodles nila. And masarap, surprisingly masarap for like, siguro ano lang yun, less than 100 sa peso Anyway, meron kayong mga na-try na like activities, ganyan, sa Taipei? Hindi ko siya matatawag na activity. We went sa Taiwan Zoo, pero hindi na kami pumasok doon sa pinakang loob kasi parang nung time na nagpunta kami, hindi available yung panda, yung viewing ng panda. Diba? They have pandas doon sa loob. So we decided na lang na kasi parang yun din naman yung pinakang one of the main attractions ng zoo is yung view, yung panda nila. Since hindi available that time, hindi na kami pumasok. If magbibigay ka ng tips sa mga listeners natin, especially mga nagpaplanong pumunta ng Taiwan, ano yung mga best tips na pwede mong ibigay or i-recommend sa kanila? Okay. Of course, number one, if you're the type of person na syempre nag-do-it-yourself ka or you want to explore by your own yung isang lugar or isang country na pupuntahan mo, number one tip is you have to syempre i-search mo yung place, like what to do, ano yung klase ng transportation, ano yung culture nila, yung mga ganon. And siguro number one din, since yung airport nila medyo malayo dun sa pinakang Taiwan City, siguro mga ano yun, an hour din na bus ride. So yun, and just like any other places or countries na syempre I think pag yung flight mo, especially kapag dumating ka doon ng madaling araw, so basically wala ka pang sasakyan na subway or kahit anong transportation or train system nila, so you really have to wait for a certain time in the morning, kumbaga yung start ng ng transportation buses, ganyan. Parang alam mo yun, parang Incheon Airport na malayo. Oo, diba? Malayong Incheon. Parang 1.5 pa ata siya papunta ng pinaka-Seoul. Matagal din yung biyahe. Okay. Oo, so ganun siya. And second, of course, para din hindi ka ma-hassle, syempre, list down mo yung lahat ng gusto mong mapunta or based on your research kung ano yung mga places na pupuntahan mo. Kasi what I did was I listed down all the places or tourist spots na kaya naming puntahan, and chinek ko sa subway system nila na like kapag sa gantong station bumaba kami, walking distance na lang ba or do we need to magbus ba kami or kailangan pa naming mag-book ng taxi or grab, or malayo ba yung lalakarin namin, ilang minutes, mga ganong type of research. Kasi syempre you would never know naman na syempre pag sa map ka lang tumingin, makikita mo na parang maiksi lang pala, pero pag nandun ka na, matagal pala yung lakad na gagawin. Uy, totoo yan. Totoo yan. Pagdating dun sa mismong lugar, parang malapit lang siya. For example, nakikita mo yung Namsan Tower, malapit lang siya, pero pag nalakad mo, layo pala. Oo. Next then, syempre, is yun nga, for every countries na napuntahan ko na, I check then if they have yung na-mention ko kanina na yung tourist card na for transpo. Kasi doon, malaking tipid, like
it's an unlimited ride for 1 day, 3 days, 5 days, and even I think a week na hindi naman ganun kamahal kesa bumili ka ng single journey ticket. Pag sa dami ng pupuntahan mo na like museums or yung temples, mas malaki yung gastos mo, like siguro mga times 2 pa nung the usual tourist card. Tourist card ba, ano siya, parang pwede mo siyang gamitin for transportation and entrance fee sa mga ibang places? Pwede ba siyang ganun? No, I think yung card nila is for subway and yung bus lang. Okay. Hindi siya katulad sa ibang bansa na parang one card, parang fits all. Pwede mong ibayad sa convenience store. Parang pwede mong octopus ibayad card. sa taxi. Yeah, parang ganun. Hindi siya ganon. It's dedicated lang talaga dun sa subway nila and sa bus nila. To complete lang, no, nung pumunta kami yung sa Hsinchu City, ayun, actually, surprisingly, nung punta pala namin, hindi ko alam na they have the rapid rail, yung parang the bullet train. So, nung nagkaroon nga kami ng urge na mag-visit sa Hsinchu kasi we have a friend, yun, nag-ano kami, yung as what I mentioned, yung high-speed rail nila na medyo, ano lang to, ito yung medyo mahal siya. I think yung price noon mga 500 or 700 peso. Parang ganun. One way siya or two way? One way. Parang one way. One way lang. I just would like to add din kasi may mga napuntahan din kami ng mga art museum sa Taiwan na sobrang ganda. Oo. Wait lang I think yung place is yung we went to the Museum of Contemporary Art. So, wow, ang bongga niya pakinggan. One of the best museums na napuntahan ko. Sobrang ganda. Yung mga arts nila doon, kung ano-ano. Like they have parang yung mga, ano bang tawag doon? LEDs, something like that. Parang art science. Oo. They have then yung mga arts na parang pinakulash nila sa 4 sides of the room. Parang naka-projector. Ayun, sobrang ganda. Tapos parang nagre-reflect sa'yo yung mga LED lights. Correct. Di ba parang mga ganun. Similar siya sa art science. One of the considerations din na parang ma-include ng listeners natin plan to visit Taiwan. Okay. Yung i-disclose ko, ito na. Yan na yung hinihintay ko. Whenever I go to a certain country, I see to it na matitikman ko yung wala ka pa bang hula? Wait lang, McDonald's ba to? Hindi syempre. Kasi may ganyan ako. Ako kasi ganyan. Parang pagpupunta, try ko yung McDonald's nila. Kasi magkakaiba yung McDonald's eh. Pagkain pa rin nasa isip ko. Pero anyway, ano yung gusto mong i-try? Ayun. Beer. Diba? Okay, beer. Wala talaga. Ganun. Yeah, that's true. Whenever I go to a certain place or country na, syempre, kailangan mong tikman. Parang kino-compare mo, ano ba yung lasa ng beer nila? Ma-compare sa favorite Red Horse mo sa Pilipinas. Parang ganun. Oo, parang anong laban ng Red Horse natin. Correct. Kaya pala nung pumunta ka ng Cambodia, may picture ka ng beer. Yun pala yun. Yes, oo. Pero masarap din ang beer nila. Okay naman, pero syempre, masarap pa rin yung sa atin. Oo. Iba pa rin yung panlasang Pilipino. So, alam mo. Hindi, yun lang siguro, one of the tips din, siguro pag pupunta ka sa isang lugar, you have, yung parang ganon, na meron kang, siguro some sort of accomplishment na parang kailangan pagpunta ko sa bansa na ito, matikman ko yung beer nila or kailangan matikman ko, sasabi mo nga yung McDonald's, ma-compare yung price or yung burger nila or mga ganon. Oo, kasi may iba-ibang varieties ang McDonald's eh. Like, for example, sa Hong Kong, yun ata yung McDonald's niya na-enjoy ko ng bongga kasi meron silang salad. So, di ba, dito sa Pilipinas, wala tayong ganon. I think, sa Korea ata yun, meron silang shrimp burger. Wala rin tayo na. Yun yung talagang, mga nako-compare. Yeah, ako yun lang. Actually, tinry ko lang isang lang, yung in-can na parang 1 liter na in-can na Taiwan beer. Okay naman, na-enjoy ko naman siya. In-enjoy ko siya kasi
guess what? Birthday ko nung pumunta ako ng Taiwan. Wait lang. Anong month yun? That Birthday mo pala. May, that's May. Kaya pala parang naka-summer outfit kayo, no? Mainit na sa Oo, Taiwan. dito I arrived Taiwan, birthday ko na. So, Yun din pa. Like, Ate Carla. parang ako lang. hindi siya uminom, okay? Oo. Parang ako lang yon. Yan naman, great experience, sobra. Alright. Thank you so much, Lian, for accepting Thanks, our Mads. invite. Thank you talaga. Sobrang nakikinig ako ng bonggang-bongga kasi ako personally, hindi pa ako nakakapunta ng Taiwan, and hearing your experiences, sobrang na-feel ko na parang nandun ako, and sobrang yung mga recommendations is yan, take note natin yan, and siguro next time, pag bumalik ng Taiwan, siguro kasama ka din para meron kaming kasama na Actually, magaling pumunta doon. Marami pang tourist attractions na hindi ko napuntahan na syempre, pag bumalik ako doon, I'll see to it na kasama yun talaga sa itinerary ko. Oo. And number one na bucket list ko kapag nag-visit ng Taiwan is talagang pupunta ako doon sa tea plantation nila, given na mahilig ako sa tea. Mahilig tayo sa tea, kailangan natin pumunta oo. doon. Oo, kailangan Medyo malayo kasi siya sa, I think nasa eastern part and medyo bundok-bundok. Kailangan mag-alak ng mga 1 day to go there. Oo. Gusto ko rin matry yung may parang enjoy lantern. natin yan. Yung parang lantern. Gusto ko rin Oo, hindi namin siya na-try. Actually, yun yung isang activity na hindi ko naisama sa itinerary. Pero we'll look forward na matry natin siya next time. Of course. Okay, so magplano na tayo. Siguro 1 week tayo doon para mas marami tayong pwedeng gawin. Yeah, correct. Alright, sige. Thank you so much, Anne. Thank you so much Thanks, for Mads. our Sure. guesting for today's episode. Thank you so much. Thank you. Stay COVID-free, Mads. Salamat. Salamat. Thank you. Ingat.